listahan ng mga arkanghel. Kaya sila tinawag na mga arkanghel, sila ay mayroong pangunahing gawain o gampanin sa misyon ng ating Panginoon upang ipaghanda ang daraanan ng Panginoon, upang maipabatid sa atin ang kalooban ng Diyos. At ang mga arkanghel naman ito ay ang mga sumusunod. Si San Miguel na nagpapakilala sa atin ng mukha ng Diyos. Si Gabriel, Arkanghel Gabriel, na siyang may bitbit na mabuting balita, na siyang humarap kay Maria upang sabihin ang balak ng Diyos para sa kanya at sa sanlibutan. At ganun din, si San Rafael Arkanghel, na siyang nagbibigay lunas at nagpapagaling sa anumang karamdaman, naghahatid ng kagalingan sa anumang nararamdaman ng tao, nagbibigay lunas sa anumang sakit. At ang tatlong itong mga arkanghel ay tunay na katulong o katuwang ng ating Panginoon sa pangangalaga sa kanyang mga anak, sa kanyang sambayanan. Minamahal ko mga kapatid, nakakita na ba kayo ng anghel? Naramdaman nyo na ba na para bagang dumating sa inyo ang isang anghel? O di kaya'y baka mayroong anghel pero hindi nyo naman pinapansin. Baka mamaya, anghel na ang katabi nyo ngayon. Ano ba ang tingin ninyo sa kasama nyo sa bahay? Anghel ba o demonyo? Minamahal ko mga kapatid, tingnan natin ang larawan ng mga arkanghel. Iba-iba man ang kanilang mga pangalan, dala ng kanilang misyon, pero kapag tumingin ka sa kanilang larawan, lagi silang mayroong mayayabong na mga pakpak, di po ba? Pero tatanungin natin, talaga bang mayroong pakpak ang arkanghel? Pero ganito natin sila isinasalarawan. Ganito natin sila ipinapakilala. Ngunit nais kong gamitin ang kanilang mga pakpak upang lubos nating maunawaan ang kanilang gampanin sa buhay natin. Ang mga arkanghel may mga pakpak para bagang mga ibon na dumadapo at dumadampi sa atin nang hindi natin nalalaman. Dumarating na hindi natin napapansin. At kapag sila ay dinadala ng kailang mga pakpak, para bang napakagaan nila. Sapagkat ito ang katangian ng isang anghel. Magaan kasama. Maginhawa kapag meron tayong kasamang mga anghel. Dumarating na hindi natin napapansin. Dumadapo sa ating piling kahit hindi natin nakikita. Siguro, kaya nilagyan ng pakpak ang mga arkanghel na ito upang lubos nating maunawaan na kapag kakilala natin sila bilang katuwang sa gawain ng Diyos, gumagaan din ang ating pakiramdam sapagkat alam natin na meron tayong katulong, na meron tayong katuwang sa pagganap ng ating misyon. Meron bang mga tao, nakakilala kayo, na nagpapagaan ng inyong puso? Nagpapagaan ng inyong mabigat na pinapasan? Dumarating na hindi ninyo inaasahan? Tumutulong kahit na hindi kayo nagsasabi? Anghel yun. Kaya niyo bang pangalanan ang inyong anghel? Sapagkat siya'y nagbibigay kagaanan at naiibsan ng inyong pagod, dala ng mga anghel na ito na nasa ating kapatid, na maaring maramdaman natin sa ating kapwa. Ngunit ang katangian ng mga arkanghel, kaya merong mistulang pakpak sapagkat magaan silang kasama, maginhawang kalakbay sa buhay. Kaya maaari tayong tumawag sa mga arkanghel. Kung kayo ay may sakit, tumawag kay San Rafael Arkanghel. Kung kayo ay naguguluhan, kung anong nais ng Diyos, lumapit kayo kay San Gabriel Arkanghel. At kung hindi nyo makita ang mukha ng Diyos sa inyong kapwa, lumapit kay San Miguel upang samahan kayong lumaban sa kadiliman ng buhay. Yaan ang katangian ng mga arkanghel. Pangalawang larawan ng isang anghel, sila ay laging puti. Sila ay laging maliwanag, nagniningning kumbaga.
Itinuturo sa atin na ang sino mang nakakita kay Kristo o nakakita sa Diyos ay laging malinis ang puso. Tanging bitbit na mga anghel ay ang katotohanan, hindi sila nananatili sa dilim. Sila ay laging nagniningning, sila ay laging nagliliwanag, sila ay laging kulay puti. Naalaala ninyo nung tayo ay bininyagan? Hindi ba't ipinasot din sa atin ang kulay puting damit? At umaasa tayo na sa ating kamatayan, puti rin ang ating isusuot, tanda ng ating pagiging anak ng Diyos, sapagkat iniwan tayo ng Diyos na dalisay ang puso, na malinis ang puso't kalooban, upang lagi nating matanaw ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, kung talagang naramdaman ninyo ang anghel, kayo ba'y laging nasa liwanag? O gugustuhin nyo pang manatili sa dilim, sapagkat doon walang nangingialam. Lahat ng mga pansamantalang kaligayahan at sarap naramdaman natin sa kadiliman. Pero hindi ito ang nais ng Diyos sa atin. Nais niyang tayo manatili sa puti, hindi sa itim. Nais niyang tayo ay magningning na katulad niya. Nais niyang tayo ay magliwanag sapagkat ito ang ating hahantungan sa pagdating ng panahon. Tayo ay anak ng liwanag. Tayo iuuwi sa kaningningan ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya halimbawa, nagdidilim ang paningin ninyo, manahimik na tayo agad. Magdasal na tayo agad. Sapagkat sa kadiliman, maaari tayong matukso at maligaw. Maaari tayong magsalita ng pangit sa kapwa natin. Kaya lagi natin isaalang-alang ang ating maputi at mabuting disposisyon sa pakikitungo sa ating kapwa-tao upang tayo man ay maging larawan ng isang tunay na anghel. May pakpak, maliwanag, at ang pangatlo sigurong katangian ng isang anghel. Ang anghel ay hindi natin nakikita sa pamamagitan ng mata, sapagkat mas maraming mahalagang bagay ang hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng ating puso. Minamahal ko mga kapatid, ang isang anghel, itinuturo niya sa atin ang bagay na mas mahalaga. Ginagabayan tayo sa ating mga daraanan. Hindi niya ipinapakita sa atin ang mga bagay na bubulag sa atin sa mundong ito. Kaya pati ang isang anghel, hindi natin nakikita. Sapagkat ayaw ng anghel na matuon ang ating atensyon lamang sa kanya, kundi nais ng anghel matuon at makilala natin ng higit ang kanilang mga daladala sa kanilang puso. Ang mabuting balita, ang mukha ng Diyos, at ang lunas at kagalingan na dulot ng lakas ng Diyos. Yaan ang dapat nating mga matutunan sa araw na ito ng kanilang dakilang kapistahan. Ang anghel ay nilikha ng Diyos hindi upang ipakilala lamang sila, kundi upang turuan tayo at samahan tayong kilatisin at tuklasin ang tunay na diwa ng kaharian ng Diyos upang maituro sa atin ang tunay na daan pabalik kay Jesus. Minamahal ko mga kapatid, marami tayong laban na susuungin sa buhay. Paglabas lamang natin sa dambanang ito ng Quiapo, meron tayong haharaping kalaban. Kalaban sa kahirapan, laban sa pakikisalamuha sa tao, laban sa buhay na pakipagbuno sa mga taong nakapaligid sa atin, pero meron pang isang laban na higit nating dapat harapin, ang laban sa ating kalooban. Ang pakipagbuno sa kalooban ng Diyos, ang pakikipagbuno sa katotohanan at sa mga hindi totoo, ang pakikipaglaban sa mga tuksong dumarating sa atin, ang pakikipaglaban sa mga pagsubok na siyang laging humaharap sa atin araw-araw. Minamahal ko mga kapatid, ipinapadala sa atin ang diwa ng mga anghel upang sa laban lagi tayong manindigan,
upang sa laban, lagi nating ipanalo ang Diyos na buhay. Amen.